Okay, simulan na nating himayin itong napakasalimuot na issue. Ngayon, tatalakayin natin sa pagsusuring ito ang isa sa pinakamalaking eskandalo sa infrastruktura sa modernong kasaysayan ng Pilipinas, ang tinatawag na Ghost Project Mafia. Hindi lang ito simpleng kaso ng nawawalang pera, okay? Isa itong napaka-organisadong sistema ng state capture. Titingnan natin kung paano eksaktong nagtulungan ng mga politiko, mga burokrata at mga pribadong kontraktor para nakawin ang kaban ng bayan. Tingnan nyo ang numerong ito, 545.6 billion pesos. Isipin nyo yan, halos kalahating trilyon. Yan ang kabuang national budget na inilaan para sa flood mitigation o pagpigil sa pagbaha para sa taong 2025. Pero ayon sa investigasyon ng mga otoridad tulad ng DOJ at NBI, isang napakalaking bahagi nitong pondong ito ang sistematikong ninakaw mula sa atin. At dito makikita yung malungkot na katotohanan. Napakasakit nung sinabi sa Inquirer na bilyon-bilyon ang dumadaloy, pero hindi para iligtas tayo. Grabe yung contrast, di ba? Napakalaki ng investment ng gobyerno, pero patuloy pa rin ang pagkalunod ng maraming komunidad tuwing may bagyo. Yung pondong dapat sana ay nagpoprotekta sa ating lahat, napunta lang sa bulsa ng ilan. So, paano nga ba nangyayari ito? Para masundan natin mabuti ang buong kwento, ito ang ating ahenda. Una, ang iskandalo sa flood control. Pangalawa, ang anatomya ng kartel. Pangatlo, ang metodolohiya ng Ghost Project. Pang-apat, ang siklo ng state capture. At panglima, ang pagbuwag sa Ghost Mafia. Unang bahagi, ang iskandalo sa flood control, na pwede nating tawagin isang literal na financial black hole. So paano gumalaw yung pera? Tingnan nyo ito. Sa dami-dami ng kontraktor sa Pilipinas, 15 paboritong kumpanya lang. Yes, 15 paboritong kumpanya ang nakakuha ng halos 100 bilyong piso o 20% ng buong flood control budget. Ang ganitong tindi ng konsentrasyon ng kontrata sa ilang grupo, napakalinaw na red flag niyan na malakartel na ang galawan. Dito na pumapasok yung tinatawag nilang ghost projects o proyektong guni-guni. Basically, sa papel, sa mga opisyal na dokumento, nakalagay na kumpleto at fully paid na yung mga dam, dike o drainage systems. May mga pirma pa yan. Pero kapag pinuntahan mo mismo yung lokasyon, literal na walang nakatayo kahit isang pader. Guni-guni lang talaga. Pangalamang bahagi tayo, ang anatomiya ng kartel at ang pagiging isang sindikatong institusyonal nito. Dito natin makikilala ang Diskaya Cartel. Ibinunyog ng gobyerno na nakuha ng network ng kumpanyang ito ang hindi bababa sa 421 contracts worth 31 billion pesos. At alam nyo ba yung modus nila? Tinawag nilang bidding-biddingan o mock bidding. Pinagsasali nila sa public bidding yung iba't ibang kumpanya na sila rin naman ang may-ari para magmukhang may kompetisyon. Umabot pa sila sa pagpapaupa ng lisensya sa ibang rehiyon na isang malaking paglabag sa batas. Pangatlong bahagi, ang metodolohiya ng Ghost Project. Susundan natin kung paano eksaktong hinati ang pera. Okay, base mismo sa sinumpang salaysay ng isang state witness mula sa DPWH, grabe itong malamafyang hati yan. Bago pa man magsimula ang peking proyekto, may nakalaan ng hiwa ng pay para sa lahat. Up to 30% ang napupunta agad sa politikong mastermind. Tapos may 15% ang DPWH officials, 4% sa Bids and Awards Committee, at may 2% pa para sa mismong COA resident auditor na dapat sana nagbabantay. Yung matitira sa contractor na. At dahil ghost project ito, wala silang binibiling materyales, kaya solong-solo nila yung kita. Nakakagalit, di ba? You know, hindi lang ito simpleng kupit eh. Sistematikong money laundering ang nangyari. Imbes na pambili ng sandbags o paggawa ng drainage systems para makapagligtas ng buhay, naging fleet ng mga supercars, naglalakihang mansyon at war chest ng mga politiko para panduhan yung kanilang susunod na eleksyon. Public safety funds, ginawang private luxury. Pang-apat na bahagi, ang siklo ng state capture. Ating balikan ang kasaysayan ng procurement fraud sa bansa. Kung titingnan natin itong comparison na ito, makikita natin na hindi ito bagong problema. Nag-i-evolve lang sila. Mula sa 10 billion peso PDAF scam noong 2013 na gumamit ng mga peking NGO, papunta sa PhilHealth scam noong 2019 na nasa 154 billion. At ngayon, narito tayo sa 545 billion pesos na flood control cartel. Nag-a-adapt yung mga sindikato. Lumalaki yung halaga ng nananakaw, pero yung layunin na ubusin ang pondo ng bayan ay ganun pa rin. So, ang tanong, bakit nakakalusot ang mga sindikatong ito year after year?
Well, may mga structural enablers kasi. Gamit ang nakaw na yaman, nakakakuha sila ng mga elite legal teams. Pangalawa, masyadong mahigpit ang ating judicial burden of proof kaya naaantala ang hustisya. Nandyan din yung katotohanan na ang mga kinakasuhan madalas nananalo pa rin sa eleksyon kinabukasan. At ang pinaka nakakatakot, literal na may karahasan. May mga lokal na accountant at inhinyero na pinapatay dahil sinusubukan nilang magbunyag ng totoo. Panghuling bahagi na tayo. Ang pagbuwag sa Ghost Mafia, ang mga naging epekto nito at ang ating kinabukasan. Ang good news, matapos pumutok ang issue sa Senado, mabilis kumilos ang law enforcement natin. Nariyan yung agad na kinansel ang pasaporte ng mga pangunahing sangkat na nagtangkang tumakas. Agad sinibak ang mga district engineers sa Bulacan na kasabat at kinansel ang lisyensya ng mga kumpanyang kaugnay ng kartel. Umabot pa nga sa punto na naaresto sa Czech Republic ang isang kinatawan, literal na naging international manhunt. Pero paano natin sisiguruhin na hindi na talaga ito mauulit? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng matinding institutional reforms. Number 1, dapat may sapilitan na satellite at on-site physical verification ng COA. Kailangan din ng tanggalin ng tuluyan yung mga unprogrammed at palihim na insertion sa budget. Dapat gumawa ng independent infrastructure registry para makita kung iisang tao lang ang nasa likod ng mga nagko-compete kunyaring kumpanya. At higit sa lahat, kailangan ng mabilisang anti-corruption courts para maprotektahan ang mga testigo. So, ito ang iiwan kong tanong sa inyo. Habang ang tunay na halaga ng korupsyon ay sinusukat hindi sa pera, kundi sa mga inaanod na bahay at binabahang komunidad tuwing may bagyo, kaya ba talaga ng mga reformang ito na tuluyang putulin ang siklo ng Ghost Project Mafia? O hahayaan ba nating bumalik na naman ang nakasanayang sistema? Iyan ang bagay na kailangan nating bantayan ng maigi. Maraming salamat sa pagsama sa ating pagsusuri.